Sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay nagpapahayag ng layunin na mapasaya ang mga Overseas Filipino Workers o OFW. Karaniwan sa bilitong mga ulat sa entertainment, bahagi ito ng promo o advocacy. Maaaring may proyekto, show o special message sila para sa mga OFW na nasa ibang bansa. Layunin nitong bigyan ng aliw, inspirasyon o suporta ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad, lalo na't malayo sila sa kanilang pamilya. Sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay kilalang mga artista sa Pilipinas at kung tunay na layunin nilang mapasaya ang mga OFW, malaking bagay iyon dahil maraming Pilipino sa abroad ang nakakaranas ng homesickness, pagod at lungkot. Ang ganitong klaseng initiative, kahit sa pamamagitan ng show, message o proyekto, ay nakakatulong magbigay ng aliw at pakiramdam na naaalala pa rin sila ng mga nasa Pilipinas. Importante rin ito sa entertainment industry dahil hindi lang ito tungkol sa libangan, kundi pati sa emotional support ng mga manonood. Siyempre, magiging mas makabuluhan pa ito kung may kasamang konkretong proyekto, halimbawa, OFW Special Episode, outreach o concert para sa kanila. Magandang pakinggan ang balitang sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay may layuning mapasaya ang mga OFW. Sa unang tingin pa lang, ito ay simpleng pahayag, pero kung susuriin ng mas malalim, may malaking bigat ito dahil ang mga OFW ay isa sa mga pinakaimportanteng sektor ng lipunang Pilipino. Sila ang mga modernong bayani na nagsasakripisyo ng oras, pamilya at sariling kaginhawaan para makapagtrabaho sa ibang bansa at masuportahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Sa ganitong konteksto, ang anumang kilos ng mga artista na nagbibigay ng aliw, inspirasyon o pakiamdam ng koneksyon sa mga OFW ay may emosyonal na epekto. Kapag ang mga sikat na personalidad tulad nina Kim Chiu at Paolo Avellino ay nagpakita ng malasakit, nagkakaroon ito ng simbolikong kahulugan, parang sinasabi nila na hindi kayo nakakalimutan. Sa panahon ng kalungkutan o homesickness, ang simpleng panunood ng palabas, special message o performance mula sa mga paboritong artista ay pwedeng magbigay ng gaan sa pakiramdam ng mga OFW. Mahalaga rin na tandaan na ang entertainment industry sa Pilipinas ay may malaking impluensya sa kultura at emosyon ng mga tao. Kaya kung gagamitin ang platform na ito para maghatid ng positivity sa mga OFW, nagiging mas makabuluhan ang kanilang trabaho bilang mga artista. Hindi lang ito tungkol sa kasikatan o proyekto, kundi tungkol sa koneksyon sa mga manonood na malayo sa kanilang pamilya at sariling bansa. Sa kabilang banda, magiging mas epektibo pa ang ganitong adhikain kung ito ay may konkretong aksyon, halimbawa, special shows na nakatuon sa OFW stories, online concerts na madaling mapanood sa ibang bansa, o mga segment na nagbibigay pugay sa kanilang sakripisyo. Sa ganitong paraan, hindi lang ito salita, kundi tunay na suporta at representasyon. Sa kabuuan, positibo ang ganitong balita dahil nagpapakita ito ng malasakit at pag-unawa sa sitwasyon ng mga OFW. At kung ipagpapatuloy at lalalimin pa ang ganitong mga inisyatiba, mas lalo itong makakatulong sa pagpapalakas ng moral at damdamin ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. May ilang dagdag pang pananaw sa balitang ito na pwedeng makatulong para mas maunawaan ang mas malawak na kahulugan nito. Una, mahalagang tingnan na kapag sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay nagbigay ng pahayag tungkol sa mga OFW, hindi lang ito simpleng good intention sa entertainment sense. Isa rin itong halimbawa ng kung paano ginagamit ng media at showbiz industry ang impluensya ng mga artista para kuminikta sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahon ngayon na malakas ang digital platforms, ang mensahe ng artista ay mabilis makarating sa OFW communities, kaya mas lumalawak ang epekto nito kumpara dati. Ikalawa, makikita rin dito ang patuloy na pag-recognize sa mga OFW bilang modern heroes ng bansa. Kapag may mga sikat na personalidad na nagpapahayag ng suporta sa kanila, naiingat ito ng moral at nararamdaman nilang may bumabati at umaalala sa kanilang sakripisyo. Hindi biro ang lungkot, pagod at pressure na nararanasan ng mga OFW, kaya kahit simpleng entertainment content o mensahe ng inspirasyon ay maaaring maging malaking bagay sa kanila. Ikatlo, maaari rin itong tignan bilang bahagi ng responsibilidad ng entertainment industry. Hindi lang sila tagapaglibang, minsan nagiging tulay din sila ng emosyon sa pagitan ng mga Pilipino sa abroad at sa Pilipinas.
Kapag ginamit ng tama, ang ganitong platform ay nakakatulong sa pagpalaganap ng positivity, cultural identity at kahit mental well-being ng mga manonood. Gayunman, mahalaga rin na maging mapanuri. Hindi lahat ng ganitong balita ay agad na dapat tanggapin bilang malalim na social initiative. Minsan ito rin ay bahagi ng promo o publicity ng isang proyekto. Kaya magandang tanungin kung ano ang konkretong gagawin. May show ba, campaign ba, o simpleng statement lang? Mas nagiging makabuluhan ng balita kapag may aktwal na aksyon na sumusuporta sa sinasabi. Sa huli, ang ganitong mga pahayag ay paalala rin na malaki ang role ng emosyon sa media. Ang mga OFW ay hindi lang audience, sila ay mga taong pinagdaraanan at ang anumang pagkilala sa kanilang sakripisyo kahit sa simpleng paraan ay may tunay na halaga. I feel the sincerity when Paulo said na talagang parang paano ba explain nito? Gusto niya talagang mapasaya yung mga kababayan natin abroad. Kasi mga kachika, lagi niyong tatandaan, karamihan sa mga clients, di ba? Karamihan sa mga OFWs, di ba? Mga overseas, karamihan sa mga celebrities, pumupunta yan abroad for two things, guys. Lalo na sa mga world tour. Two things. Number one, dahil kumita. Kumita, guys. Bayad yan eh. Every world tour has a very significant pay. Malaki ang bayad sa mga nagwo-world tour. Pangalawa is makapasyal doon sa lugar na hindi pa nila napupuntahan. Siyempre, world tour yan eh. Hindi naman yung mga artista nalibot na lahat ng lugar sa Pinas eh. Siyempre, lahat ng lugar sa mundo eh. So excited din sila sa mga pupuntahan nilang lugar. So guys, yan yung primary reason ng mga artistang nagwo-world tour. Pumupunta, nag-show abroad. 'Di ba? The pay, the talent fee, and the new tawag dito, destination. 'Di ba? Yung travel experience. Yan yun. Pero ito guys, alam nyo, si Kimi tsaka si Paulo, napansin ko, hindi mo maramdaman na yung bayad yung gusto nila or yung lugar na pupuntahan yung gusto nila, mas mararamdaman mo yung sincerity sa kanila na talagang gusto nilang mapasaya yung mga OFW because that's the primary reason kaya sila pupunta doon. To lift up the spirit, okay? To lift up the loneliness of the OFWs. Kagaya niya, si Queen Catherine, OFW yan. Hindi ko alam kailan umuwi yan, di ba? Ayaw nang umuwi. Di ba? Kahit binobomba na siya doon, ayaw umuwi. So, para guys, maintindihan niyo yung sinasabi ko, let's watch this interview. Actually, ito pa yung TV Patrol interview and sobrang na-amaze lang ako. Twice ko siyang pinanood kanina. Okay, habang nasa shop ako. Panoorin natin to. Naiiya ako dahil hindi naman ako ganun kagalingan kumanta. Pero I think Hindi daw ganun kagalingan kumanta. Samantalang kanta siya ng kanta, di ba? Actually, si Paolo dapat gumawa to ng sarili niyang album, guys eh. it's one way also that we can also thank the fans with our performances and sa mga hinanda namin for them. And to add pressure to that, hindi lang to ba sa US, may Canada. Talagang ang daming shows, no? Yes, with tickets. Buy your tickets na. Pero how do you guys feel, you get to see all your kababayans dyan sa mga bansa yan, US and Canada. Kababayan, okay? Ito dito ako natuwa eh. And you're bringing the piece of home to them. Ano lang yung pakiramdam na nabibigay natin sa ating mga kapamilya? Ako medyo malambot talaga yung puso ko sa mga kababayan natin abroad, whether they're OFWs or immigrants or residents. Narinig nyo guys. Sabi niya, ako sa totoo lang, medyo malambot talaga yung puso ko sa mga kababayan natin, sa mga immigrants na nakatira sa abroad. Ano sinabi ni Paulo yun, I already felt the sincerity. Walang halong kaplastikan, walang halong pera-pera. Napaka-sincere eh. Nakatingin siya dyan, tingnan nyo guys nakatingin siya dyan, diretso sa camera and
She just shared everyone na talagang ang objective niya is yung mga OFW. Ang objective niya is mapasaya yung mga seniors natin na nagkakaroon na ng tinatawag nating homesick. 'Di ba? Yung mga syempre, tagal nang di nakikita yung mga kapwa Pilipino nila. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, nung ako pumunta sa Indonesia, 2 weeks pa lang, hindi na ako makahinga. Hindi na ako makahinga, guys. Wala akong makausap na Tagalog. Lahat sila doon nagtatawanan, di ko maintindihan ba't sila nagtatawanan. Isip ko, ba't ito tumatawa to? Ako kaya pinagtatawanan nitong mga to. Yung mga ganon. So ganon din siguro napipil ng mga OFW na taon na nasa labas ng Pilipinas. Baka nga yung iba guys, iba na yung lingwahe. To si Queen Catherine, baka Arabo na to eh. So si Paulo, ang objective niya guys is yung mapasaya yung mga kababayan natin OFW. Yun yung primary reason. Hindi yung bayad, hindi yung talent fee, hindi yung pupuntahan, but yung mga OFW to make them happy. Kaya nga nakikita nyo guys, ganyan na lang sila kung mag-rehearse because they want to show the Filipino people abroad, okay, yung best Kim Pao performance. Minsan lang mangyari yan guys eh. 'Di ba? Some fun even wait for that moment for a lifetime. Isang beses lang yan mangyayari sa buhay ng ibang mga kababayan natin abroad. Kaya syempre, hindi naman yung basta makapunta lang ang Kim Pao, pwede na. Basta makakanta lang si Paulo, pwede na. No, they are doing their best. They are rehearsing, they are performing, they are, alam niyo yun, nag-uubos sila ng oras, time, effort nila dyan. 'Di ba? Kaya kung titignan nyo, guys, trust me, okay? Sulitin dapat yan. Okay? Yung opportunity, 'di ba, to perform. So, sulitin ng Kim Pao, it means wag naman yung parang, yung iba kasing mga artista dyan, basta makapunta lang, kanta-kanta, tapos sila talagang pinaghahandaan nila. We are seeing them doing their best, their effort, everything. So, ayan yung nakakatuwa sa kanila. Kaya tuwang-tuwa ako guys dito sa interview na to. Kanina nga pinapanood ko siya. Twice ko nga pinanood, di ba, sabi ko sa inyo. And I really admire Paolo Abilino and Kimi. Yes, hindi talaga habol ng Kim Pao yung pera, kundi ang bigyan ng kasiyahan. Yun nga eh. Sila pa nga namimigay ng pera eh. Di ba? Nakakatuwa eh. Panoorin. Tapusin natin to guys ah. Kasi iba talaga sa atin dito sa Pilipinas. And mahirap rin para sa atin kapag may naiiwan tayong pamilya at may mga namimiss tayo or nagre-reminisce tayo. Kahit mga maliliit na bagay, kahit candy man lang yan or tsokolate or Oh, 'di ba? So, nakikita niyo dito guys, yung sinabi niya, iba daw talaga yung feeling kapag ka nagre-reminisce tayo, 'di ba? Yan yung something guys na tawag dito na mararamdaman nyo yung pagiging at home kapag ka meron kang fellow Pinoy na nakita doon. At yung mga idol mo pa. 'Di ba? Yung mga iniidolo mo pa. So, yun yung best part diyan eh. 'Di ba? Yung mga idol mo pa. Okay? So, yun lang naman guys ano. Kaya nagustuhan ko yung interview na yan. And ayun, tawag dito, sana lang yung darating na flight ni Kimi next week, hopefully kung matuloy, sana guys maging safe sila dumating abroad kasi hindi rin talaga kaganon kaganda yung, alam niyo naman guys, crisis ngayon and hindi rin ganon kaganda, okay, yung status ng buong buong Pilipinas ngayon guys. So sana maging okay sila. So guys, next naman ating talakayin,